inyong nakikita sa inyong mga screen ang live traffic feed. Diyan sa kanto ng C5 at P. Tuazon, yung nakikita nyo sa kaliwang bahagi ng inyong mga screen, yan yung papuntang Libis at Pasig area. Itong nasa kanang bahagi naman, ito yung papuntang Ateneo at UP Diliman. Sa mga oras ito, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya. Araw po ng Biyernes, February 7, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raradyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Isang lalaki sa Tawi-Tawi sugatan matapos sakmalin ng buhaya. Nag-counterflow na rider, sinita ng enforcer, pero siya pa ang nagalit. Ang iringan, nauwi sa suntukan. Isa pang enforcer, sinagasaan naman ng rider na dumaan sa busway. 6 na menor de edad, nasagip mula sa isang Australiano. Ang mga bata, isasama raw sana ng dayuhan sa isang isla. At post ni Christine Reyes tungkol kay Barbie Sue at sa birthday niya, pinulutan ng netizens. Sa pulsa video ang panununtok ng isang motorcycle rider sa isang traffic enforcer sa Cagayan de Oro City. Bigla na lang daw uminit ang ulo ng rider nang masita ito dahil sa pag-counterflow. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tocmo. Kita sa CCTV video na ito ang motorcycle rider na nag-counterflow sa one-way traffic sa Corrales Extension sa Cagayan de Oro City noong Martes. Pinara ang rider ng enforcer mula sa Roads and Traffic Administration. Bumaba ang rider at sinunggaban ang enforcer. Tinapon ang kanyang helmet, sumaklolo ang kasamang enforcer at sinuntok ang rider hanggang napadpad sila sa kabilang kalsada. Sa video ng gwardyang si Jarl Jamors, kita ang malapitang suntukan ng dalawa hanggang inawat sila ng partner ng rider at ng mga pulis. Napag-alaman po na init ang ulo, hindi nakapag-control ng kanyang sarili at yun ang resulta po ng pasakit niya ng enforcer po natin. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang rider. Payo ng pulis sa mga motorista lalo't sila naman ang lumabag sa batas trapiko Na huwag magpadalos-dalos, huwag magpadala po ng init ng ulo. Huminahon at ang lahat ng problema ay may solusyon. Maging mahinahon pag na-experience o na feel nila may congestion o traffic congestion, magrespeto po sa mga otoridad na andyan po sa field. Nahaharap ngayon ang rider sa 3 kaso tulad ng disobedience to persons of authority, physical injury at direct assault. FMR News Davao, Hernel Tocmo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, kwentong motorsiklo pa rin. Patay ang isang motorcycle rider matapos masagi at magulungan ng isang trailer truck sa Olongapo City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Kabalan, Olongapo City, pasado alas 7 ng gabi nitong Miyerkules, kita ang pagdating ng mabilis na trailer truck. Animoy ino-overtake nito ang tricycle na nasa inner lane. Pero sa pag-arangkada ng trailer truck, nasagi nito ang motorsiklo na nasa outer lane. Pero kung i-analyze nyo po yung video, meron po kasing slow-moving na tricycle na private na nasa innermost fast lane. Ngayon po yung truck na suspect po ay nag-attempt po mag-pass. So gumitna po siya. Nagkataon naman po yung motorcycle rider ay nasa tamang lane. Pero po parang nag-alangan siya. Sa mga motor po kasi kapag todo preno ka, naglalak po yung motor at may tendency pong tumumba. Unfortunately, nung tumumba po siya sa side po nung gulong po nung truck. Sa pagtumba ng rider, tumila po ng motorsiklo at nagulungan ng ulo nito. Sa tindi ng impact, hindi na naisalba ng suot na helmet ang ulo ng rider.
Kinilala ang biktima na si Aris, nagtatrabaho sa SBMA at pauwi na sana sa bahay nila sa Bataan. Dead on the spot po siya because of traumatic head injuries po. Yung po mga brain matters po talaga nagkalat po sa kalsada. Sa nangyaring aksidente, hindi tumigil ang driver ng truck. Hindi po ito yung truck na tumakas at nagtago. Nagtago pa po kasi siya. Saan po? Pagkatapos po ng pangyayari. Within a length pa lang po na-trace po natin sa CCTV. Ayon sa PNP, nakuha na nila ang plaka ng trailer truck. Nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa LTO para malaman kung sino ang may-ari at driver nito nang mangyari ang aksidente. Mahaharap ang driver ng trailer truck sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties dahil tinamaan din ang isang nakaparadang kotse sa nangyaring aksidente. FMR News Central Luzon, Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, dito naman sa Maynila, sinita rin ng mga otoridad ang isang motorcycle rider dahil sa paggamit ng EDSA busway sa bahagi ng northbound lane ng Ortigas Flyover. Pero sa hilip na huminto, nagdire-diretso ito. Pagbaba ng flyover, sinagasaan ito ang isa pang enforcer at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Gumilid pa siya sa bike lane kung saan nakabangga rin daw ito ng isa namang siklista. Nahuli rin siya kalaunan. Paliwanag niya, nawalan siya ng preno. Pero desidido ang mga otoridad na kasuhan siya ng paglabag sa regulasyon sa EDSA busway at hit and run. Ginagamot naman sa ospital ang sinagasaang enforcer. Kung mahigpit na, mukhang mas kailangang maghigpit pa tayo ng sinturon mga kaarangkada dahil may taas presyo sa ilang pangunahing bilihin gaya na lamang ng tinapay, sardinas, pati na sabong panlaba. Batay sa pinakabagong Suggested Retail Price o SRP ng Department of Trade and Industry, tumaas ang presyo ng higit sa 60 produkto ng mga pangunahing bilihin. Kabilang dyan ang sardinas, tinapay, gatas, kape, noodles at sabon. Ang ilang brand ng sardinas umabot sa halos 3 piso ang taas presyo. Ang gatas naman tumaas mula higit 2 piso hanggang 6 pesos. Sumipa rin ang ilang presyo ang presyo ng ilang kape mula sa halos 2 piso hanggang halos 4 na piso. Nasa 4 pesos naman ang dagdag sa 450 grams ng Pinoy Tasty, habang ang 360 grams na Pinoy Pandesal may higit 2 pesos na dagdag. Wow, partner. Ano ba yan? Ang dami nun. Oo, yung Pati kape, kape. nagmahal. Buti na lang libre ang kape sa atin. Buti na lang. Alam mo ba yun na libre kape sa atin? Well, Libre, buti pero na lang, bawal ako libre dyan kape. Kasi meron akong acid reflux eh. Nakapag-grocery ka mo, makakasira Oo, ng wala na, budget. edi parang ng binanggit gasolina, mo. no? Hindi mo alam eh. Buti na lang yung gasolina, ang huling basa ko kanina, rollback next Magro-roll week. back, Pero oo. yun nga lang. Eto naman, presyo ng bilhin, pangunahing bilhin, mga noodles, tsaka pati sardinas. Yun na nga yung mga inaasahan natin na mura, pati yung Pinoy Tasty. Lahat na lang talaga. O, Biglang tumaas, no? Kaya hindi mo maikakaila na gusto ng mga tao rin na tumaas ang kanilang mga sweldo. Kaya nga eh. Kung tayo nga nagre-reklamo, ano pa kaya yung publiko, no? Kaya eto, partner, ano naman kaya ang masasabi dyan ng ating mga kaarangkada? Kaya pa ba ang sunod-sunod na taas presyo? Ramdam na ramdam po, sir. Sobrang taas na pong bilihin ngayon. Hindi mo pa alam kung saan na po mapupunta yung 1K. Sa 1K na to, sir. Diba? Kawawa naman yung mga tao, hirap-hirap sa mga mahal na bilihin. Walang magagawa at ang kakayanin kasi kakailanganin. 1 week ago, ang binabantayan palagi bigas. Kaya ngayon umaarangkada naman yung sibuyas. Kaya dapat parehas nila binabantayan. Panahon na mataas, may panahon na mababa. No, kaya pa naman. Hanggang saan, sir? Basta masipag. Talagang ang taas na hindi na po maganda. Pumili lang ako ng gagawin ko torta. Kakayanin pero mga medyo sa bigat ng bilihin parang di bagay yung kinikita namin ngayon. Ramdam na ramdam, sir. Katulad naming negosyante, mas lalong napakalaki ng puhunan na ginagamit namin lalo ngayon. At kaugnay niyan, makakausap natin via Zoom si Sir Mike Ricafort. Siya po ay isang economic expert. Magandang hapon po, Sir Mike. Jack Batallones po at Nina Corpus. Welcome po sa Arangkada Balita. Ay, magandang hapon po,
Jack, Ninya, at sa inyo po mga taga-Subaybay po. Happy New Year po. Yes, Happy New Year po. Happy Chinese New Year, Happy Chinese New Valentine. Year. Yes, oo, nako. Simula ng taon, no, may pagtaas na. Noong una, binira tayo ng oil price hike. Ngayon, eto, mga goods naman. Sir, anong masasabi natin tungkol dito? Ba't bigla ba to or na-foresee nyo na po talaga? Medyo expected na po yan kasi naman taon-taon, alas taon-taon naman, meron talagang pagtaas ng presyo, yung tinatawag na inflation. Kalalabas lang po early this week, no, yung data po. Yung datos, 2.9% year on year, meaning nung Enero po yun Nung Enero, itong taon na to, kumpara nung Enero last year, 2.9% yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At bukod pa po doon, kasi yung inflation, naging problema po yan, magtatatlong taon na mula nung Russia-Ukraine war, no? No February 24, 2022. Pangatlong taon na po yan at problema po yan ng buong mundo, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Halimbawa, yung yung minimum wages, in-adjust na po yan. Ang nag-average po yan per year between 6 to 7%, no? Medyo mataas no simula noong 2022, around 7%. Tapos tong past 2 years, mga ganon, nagre-range between 6 hanggang 7% yung year-on-year increase sa minimum wage. At ito po yung dinetermine ng regional wage boards, no? So kaya, syempre, pinapasa rin po yung, pag tumataas yung mga wages, yung mga sweldo, yung mga, pinapasa po yan ng mga negosyo. Talagang na-observe din natin yun Kada taas ng minimum wage, itong tatlong magkakasunod na taon, may tumataas din po yung mga presyo ng mga produkto, mga serbisyo kasi syempre tumaas yung cost of production. So pinapasa po yan do sa mas mataas sa presyo ng bilhin. Kaya medyo expected po yan, no? Kasi pangkalahatan na po yun, yung nangyayari na yun. At past 3 years, ano pang nangyari? Yung exchange rate, yung peso, medyo po yan, no? From 51 3 years ago, no, bago mag-Russia-Ukraine war. Ngayon po nasa 58 levels, no. Umakyat po yan ng 14%. Palitan pa lang po ng pera yung mga ini-import po natin, whether raw materials yan, finished goods, pati yung mga ini-import po natin kahit mga serbisyo, palitan pa lang po ng pera sa loob ng 3 taon, 14%. Last year, itong 2024 alone, umakyat po yan mga alos 5%, 4.5%. Kaya hindi po talaga maiwasan na napapasa po yan. Talagang may adjustments din kasi ipapasa rin yan. Pag mataas yung cost ng raw materials, yung cost ng production, tumaas din kasi yung wages, tapos yung mga inaangkat po from abroad, ano po yan? Namamanage yan, no? Talagang napapasa po yan. Ngayon, ito po yung palaisipan, no? Kasi yung ekonomiya naman, yung economic growth, nag-grow siya last year ng 5.6%, no? More than 5% growth last year for the past 2 years. So, pagbilis po ng ekonomiya, supposedly, mas mabilis. Ngayon, kesa do sa, kahit pa paano, napabagal na po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung 2.9% na yon, no? Kasi ang target po ng central bank, 2 to 4%. Kaya, medyo yan, kasi kung balik tanaw natin noong 2000, noong January, yung pinakamataas 2 years ago, January 2013. No? 8.7% po yun, yung year on year. So ngayon medyo napapagal na po nila kasi dahil may mga intervention, halimbawa yung sa bigas, no? Dahil binaba, yung medyo kakaiba sa Pilipinas, binaba yung import tax sa bigas, no? To 15% from 35% nung early July pa po yun. Kaya bumaba po yung presyo ng bumaba po yung presyo ng yung taxes, parang 20% outright discount. Kahit paano, yung world price ng bigas bumaba na po to 3-year lows, no? Kaya dapat talaga bumaba yan. Dapat talaga bumaba yan. O yun yung hindi bumababa, no? Yung presyo ng bigas despite yung mga tax cuts na yan po, no? Pero sinasabi niyo po pala na itong pagtaas ng presyo na natin ngayong taon ay expected, ano? At in fact, dapat mas mataas pa siya kung hindi lang ganito kalago pa lang o mabilis yung paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. So dapat magpasalamat pa, ganon? Well, ang katotohanan, syempre, mga kababayan natin, pag namimili sila, mataas pa rin naman yung level ng presyo ng bilihin, di ba? Totoo naman, yun talagang mataas pa. It just happen, yung pag-increase taon-taon, medyo bumagal. Nag-increase pa rin po, pero hindi na po kasi bilis ng mga, lalo na yung 2 years ago, no? Kaya,
Ayun po yung realidad kasi kung gagastos po yung mga kababayan natin, pupunta sa palengke, sa supermarket, sa mga ibang tindahan, mahal pa rin po yung presyo. Ayun nga lang, hindi na siya ganun kabilis umakyat. Pero yun po yung realidad. Kaya nga po eto may mga, di ba, pagka yung proposed na wage hike, pag natuloy po yan, ang legislated is that's about at least mga 31% po yun. Ang mangyayari po dyan, ito nga, yung kinuwento ko sa inyo kanina, yung every year, yung nag-work, yung may magandang track record sa Regional Wage Board, 6% to 7% per year. Tripartite po yan, nagkakasundo yung grupo ng mga manggagawa, yung mga employer, yung mga negosyo, at yung pamahalaan. Minsan, sila rin kasi employer din pamahalaan, at sila rin yung nag-arbitrate. Tapos, ayun po yung nag-work talaga, yung tripartite. Ito po, itong legislated, kung matuloy yan, ang immediate effect niyan, ipapasa rin po yan ng mga negosyo. Siyempre, kung tumaas yung cost ng labor, ipapasa yung mga presyo ng bilihin, tulad na nakita natin, talagang papasa rin po yun. Tulad na nakikita natin ngayon, kung mas malaki yung eventually, mas malaki din yung papasa nila kung mas mataas yung increase. So yun po talaga yung dynamics doon. Okay, o nga po, kaya dalawa yan yung wage hike, pinopropose ng Congress, 200, hindi ho ba? So sinasabi, baka nga tumaas yung presyo ng bilihin pa. Sa tingin niyo po, hanggang kailan itong pagtaas pa ng presyo? Kailan kaya ito maaaring mag-slow down pa? O sana tumigil man lang? Ano po ang pwedeng gawin? Kasi yun po yung realidad Kasi yung pagtaas naman po ng minimum wages, ngayon nag-work po doon. Kasi regional wage boards, meaning kada rehiyon po yan. Iba-iba po kasi yung kondisyon, iba-iba yung mga yung cost of living. Siyempre, yung ibang rehiyon, mas mayaman, mas maunlad kumpara sa ibang rehiyon, diba? Sa rural areas, no? So, ano yun? Pag siniset nila, iba-ibang grupo po yan. Iba-ibang grupo ng manggagawa, kada rehiyon, iba-ibang grupo ng mga employer, mga negosyante, at yung local governments din. So, hanggat kasi it's a global problem, no? Masusolusyonan po niyan. Una, kailangan bumaba yung presyo ng mga, yun lang is naman bumababa na, the lowest in more than a month, no? And among the lowest in 1 year, and yung ibang commodities, the lowest in 3 to 4 years, no? Ayun na po yung, kasi nagtrabaho na yung mga central bank, nagtaas na sila ng interest rates para talaga sa hinain yung world economy for the past 3 years. So, napababa na po nila. So, bakit? Kaya nga yun yung pala isipan. Kahit nga yung bigas, yung rough price, nasa 3-year low sa world market, dapat bumaba na rin po yung retail prices locally, yung mga imported, no? Bukod kasi may 20% na binaba na po doon sa import tax. That's on top, no? Yung ibang commodities ganun din. Kaso, na-offset po yun, yung palitan ng piso. Yun po yung importante na pangalawa. Yung piso, at least lumalakas na ng konti ngayon, nag-close ngayon sa 58.03. Yung highest po niyan, 59, na-respeto naman po yun for more than 2 years already. Yun, kung mag-appreciate yung peso, makakatulong din po yun. No? At yung rin, kasi importante, naggaling po tayo sa maraming bagyo nitong late last year. Kaya ang naitala na pinakamalaking increase itong buwan na to, yung huling buwan, noong January, 20% year on year on the average. Yung mga gulay. Dahil nalasa po yung mga bagyo, mga shear line, mga baha, nagsunod-sunod. Ngayon, let's give it a few more months kung gumanda na po yung makapagtanim na uli, planting season, harvest season, gaganda na yung panahon ito papunta sa tag-init, sa summer. At least may tira pa rin po La Nina. May La Nina, pero hopefully, yung mas maraming ulan, makatulong yon sa pagparami ng ani. Pero structurally, yun po talaga. Solution doon, dumami po yung production locally, mapa agriculture, mapa manufacturing, through the use of technology, dadami supply para mapababa po yung presyo ng mga bilihin. Supply-demand po. O nga, sir. Sana nga po mangyari nga po yung mga sinasabi mo. Okay, sir. Maraming salamat. Economic expert, Sir Mike Ricafort. Mas masakit pa raw ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ng House of Representatives. Iyan mismo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng umiinit na issue ng impeachment laban sa kanya.
Pero kapansin-pansin na tila namimili ng tanong si VP Sara, mailap at umiiwas sa ilang mahalagang issue na diretsang itinatanong sa kanya. Sa kabila nito, hindi siya nag-atubiling maglabas ng prangkang komento na tila nagpapakita na hindi siya gaanong apektado sa kontrobersya. Iwa barakatu. Hindi nagpapakita ng pagkabahala ang Vice Presidente sa usapin ng impeachment. Para sa kanya, hindi na kailangang ipaliwanag ang paglagda sa isang petisyon kung naniniwala kang tama ang iyong ginawa. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Ngunit sa ilang mahalagang tanong, lalo na kaugnay sa mga isyong may kinalaman sa politika at personal na alegasyon, tila umiikot sa sagot si VP Sara na para bang iiwas sa diretsahang sagot. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin siya sa mga patuloy na sumusuporta at nananalangin para sa kanya. Sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Mariin din niyang itinanggi ang mga paratang na may banta o mano siya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang issue na tila iniiwasan niyang sagutin. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. At nang tanungin kung may posibilidad ba na magbitiw siya sa pwesto, tila diretso ang sagot pero hindi nagbigay ng konkretong paliwanag. Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin ina-assess. Kaugnay ng balitang yan, tinawag na ironic ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya ang statement ni Vice President Sara Duterte kanina. Sabi ni Duterte, God save the Philippines daw matapos siyang i-impeach ng Kamara. Pero sabi ni Sendanya, kung meron mang dapat magsabi ng mga katagang God save the Philippines, ito ay ang mga taong nagdusa umano dahil sa korupsyon at mga pagpatay ng kanilang pamilya. Hindi rin aniya karapat-dapat na banggitin ni Duterte ang mga katagang iyon. Gayong hindi naman niya nailigtas ang Department of Education mula sa korupsyon at ang confidential funds mula sa mga anomalya. Walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan na ang paniniwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing nananatiling matatag ang mga investment plans at economic strategies ng gobyerno. Ayon sa kanya, hindi ito kinababahala ng mga investor dahil ang mahalaga ay ang pagpapatuloy ng mga reforma at programa para sa pag-unlad ng ekonomiya. Pirmado ng 215 na mambabatas ang impeachment complaint laban kay VP Sara na may kasamang mabibigat na alegasyon tulad ng misuse of confidential funds, bribery at umano'y sabwatan para sa assassination plot laban sa Pangulo at iba pang opisyal. Sa aming pagbabalik, mga menor de edad na dadalhin daw sana sa isang isla kasama ang isang dayuhan na sagip. Ang Australiano dati na raw may kaso ng pang-aabuso ng mga bata. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Patuloy ang ugnayan ng COMELEC at PNP para sa pagtitiyak na maayos at payapa ang halalan sa Mayo. Nangako din ang pulisya na mabubuwag ang private armed group sa Central Luzon. Nagbabalik si FMR Central Luzon correspondent Gracie Rutao.
Nilagdaan ng regional offices ng COMELEC at PNP sa Central Luzon ang Solidarity PAC para sa 2025 national and local elections. Katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno, nangako ang COMELEC at PNP na titiyakin nilang maayos at payapa ang halalan sa Mayo. Binigyan diin ng COMELEC ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat ahensya sa paghahanda para sa eleksyon. The Solidarity Pledge is a manifestation that we are one. Yes. And our target is to reach our goal to have, of course, successful election. As we define, successful election is that election which is with integrity, accurate, and of course, it was done peacefully and orderly. Pagtutulong-tulungan po natin na pagdating po ng Mayo po ay mababawasan po itong mga areas of concern na initially ay nasa listahan po natin. Patuloy ang anti-criminality operations ng kapulisan, partikular sa pagsugpo sa isang private armed group sa Nueva Ecija. Na-expect po natin na come March 31 at yun po yung commitment natin kanina na bago pa umabot po sa deadline po na March 31 ay malalansag po natin yung kaisa-isa pong private armed groups dito sa Central Luzon. Naglunsad din ang PNP ng 100-day operational activities upang mas mapalakas ang monitoring laban sa mga issue tulad ng political rivalries, fake news at vote buying. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Unang pumirma sa reklamo si Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos na sinundan ng iba pang mga mambabatas mula sa iba't ibang rehiyon. Na kompleto ni Dinagat Islands Representative Alan Ecleo ang kinakailangang 1/3 vote para sa impeachment process, batay na itinakda ng 1987 Constitution. Siya ang ika-102 na lumagda sa listahan ng mga sumusuporta. Ang pinakahuling pumirma sa reklamo ay walang iba kundi ang House Speaker at pinsan ng Pangulo na si Ferdinand Martin Romualdez. Kasama rin sa mga lumagda si Davao del Sur Representative John Tracy Cagas na tanging district representative mula sa Davao Region na nagpahayag ng suporta sa impeachment complaint. Sa kabuuan, umabot sa 41 out of 60 ng Mindanao lawmakers ang nagbigay suporta sa reklamo laban kay Vice President Duterte. At kaugnay po ng balitang yan, makakasama po natin sa linya ng telepono si Representative Raul Angelo Bugalon ng Ako Bicol Party List. Magandang gabi po, Sir. Niña Corpus po at Jack Batallones. Yes, magandang gabi Niña at magandang gabi Jack. At sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa, magandang gabi po sa lahat. Sir, una-una, ano po, napanood niyo ho ba yung speech kanina ni VP Sara? At parang medyo confident po siya. Ano ho ang, ang reaction niyo po doon sa naging speech po kanina? Well, to be honest, I have some district works but I haven't watched the full video of his press conference but meron po akong nakita sa social media. Well, I respect her right, yung lahat ng mga pahayag niya doon. But then again, what is important is that we are preparing for the impeachment trial to push this impeachment complaint against the Vice President. Okay, so ano po sa tingin nyo ang masasabi nyo dun sa mga pinagsasabi po niya na mas mahirap pa ang mawalan daw ng boyfriend at or girlfriend kesa raw po dito sa impeachment. Kumbaga, she's very confident at sinabi nga matagal na nilang itong pine-prepare. Parang unbothered. Well, the initial reaction is that I guess the Vice President is not taking it seriously. But parang nawawala ho ata ang ating Vice Presidente sa tamang usapin, no? Na kung saan ang pinaka-importante dito is tinatalakay natin yung accountability ng ating pong mga matataas na opisyal ng ating pong bansa. And with that, parang hindi po seryoso ang ating Vice Presidente, bagamat ganun po yung naging reaksyon niya, nawawala siguro no sa direksyon ng ating pong Vice Presidente mabibigat po no ang mga akusasyon laban sa kanya na nakasaad po doon sa 6 articles of impeachment. But again, I just would like to emphasize the point that we will prepare and we will do our best to prove all the
6 articles of impeachment against the Vice President. Congressman, sabi po kahapon hindi mamadaliin ng Kamara ang mga senador para i-convene ang impeachment trial. Pero ano po sa tingin ninyo ang magiging epekto nito? Well, sinasabi po ng konstitusyon na once na natanggap na po ng ating Senado ang articles of impeachment galing po sa House of Representatives, sinasabi po dito that the impeachment trial shall commence or shall forthwith proceed. So malinaw po yung nakasaad sa ating konstitusyon. Ibig sabihin, dapat they will convene themselves as the impeachment court. At bagamat ganun po yung naging pahayag ng ating pong Senate President, we will action or appropriate action from the Senate as to this issue, whether they will call for a special session just primarily to tackle the impeachment complaint filed against the Vice President. Okay, Congressman, may mga nagsasabi na kapag dito sa hindi natuloy dito sa 19th Congress itong impeachment trial at magiging 20th Congress nang mag-handle nito, ibig sabihin may mga bago ng mga senador na elected, may palaisipan na maaaring maging unconstitutional daw ito. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, I agree with the statement, as mentioned by the Senate President, na pwede kasi siyang mag-crossover sa 20th Congress. We have to remember that the Senate is a continuing body and therefore hindi naman po na-dissolve ang Senado because may natitiri pang 12 senador na kung saan ang termino ay matatapos sa 2028. But having said that, it's only the Supreme Court who can tell whether it's unconstitutional. But for us, pwede naman po kasi natin gawin na ngayon, di ba? Ang magiging impeachment trial para hindi na po tumawid sa magiging bagong Congress or the 20th Congress. So let's wait and see what will be the outcome or any development with regard to the impeachment case. Okay, maraming salamat, Representative Raul Angelo Bugalon. Ayan naman muna. Break muna tayo, Masyado mainit ang politika, impeachment, Break muna tayo dyan. Dito ibahin muna natin usapan. Valentine na eh. Oo, siyempre dapat pwede medyo ba? sweet naman. Oo. Sino bang At ito mahatak kinikilig natin pa rin dyan para- ako hanggang ngayon eh. Chuba-chuchu nga. Oo, wow, we have Oo. both of them, Marvin Yes. Agustin and of course, Miss Julina Magdangal. Thank Maraming you for salamat. coming. Sabi ng mga constituents ko. Ay, Yes, ano sabi ng constituents? Bumoto ka ba, Marvin? Ang nagbabagang mga nararamdaman namin ni Julina. I love it. It's so, grabe, parang surreal. Lumaki tayo kasi generation ko to eh. Ikaw hindi, mas matanda ka ng Gusto ko konti. sana makisakay. Kaya Sabihin ko generation ko, pero Sama-sama Ito tayo. generation ko to eh. At talagang inabangan namin yung magiging love story nyo. Totoo bang talaga diniretso? Naging mag-ex ba kayo sa totoong buhay? Hanggang dito ba naman? Hanggang dito ba naman? Pasensya na sa asawa. Diba? Julina. Buti na lang nasa Dubai siya ngayon. Wala naman. Kaya nakapag-guess sila, di ba? Hindi, actually, ang maganda dyan, yung continuation ng personal at yung mga story namin sa pelikula, nasa XX Lovers. Yes. Nandito namin, in a way, parang yung kwento ng pag-ibig namin, kwento ng XX Pag-ibig Lovers. namin? Well, Maraming klase ng pag-ibig, Lati. Well, mas ma-internalize mo nga naman yung mga lines kung medyo may pinaghuhugutan. Pag sinabing pag sinabing XX lovers, teka, naguluhan ako doon. So, Ganda, no? hindi na kayo ex-lovers, so lovers na kayo. Yes, diba? nag-reconnect, nag-reunite na sila. So, kaya nga yung... Baka makwento mo na. Masyado. Konting patikim lang. Dito sa pelikulang to, madaming realizations na ang dami ng klase ng pag-ibig. And lahat sila special, lahat sila meaningful. It's actually between the two people kung anong klaseng pag-ibig ang nadarapat para sa kanila. Pero nung inalok kaya sa inyo, nung inalok sa inyo yung project, ano naging reaction nyo? Kami po ang lumapit sa project. Kasi gusto talaga namin. Gusto kasi talaga namin gumawa ng comeback film. Sinasabi nga ni Jolina to, hindi lang para sa amin, kundi para sa fans at sa generation at sa batang 90s. Yes, mabuhay ang batang 90s.
Sana kasama ako. Kasama. Oo. Pero eto, why is it about time, finally, itong reunion na ito? Why did you decide at this point in your lives? Yung kasing reunion na to, itong dream project namin ni Marvin, nag-start to 2018. Yung movie pero nagkakasama na rin kasi kami. May mga projects. Iba-ibang, puro TV. So itong sa movie, ito na ulit after nung 23 years. After 23 years, ngayon na ulit na movie. Pero since dream namin to, hindi yung nung may nag-offer nung 2018, okay, go. Hindi, talagang gusto namin yung tahe at yung ay gusto namin, yung gagawin namin. Kumbaga, you have to find the right material para mag-reunion. Yung hindi yung basta magkaroon lang ng for the sake of magkaroon ng pelikula. It just have, yung storya, dapat tama din. Jack, kasi ang hirap-hirap gumawa ng pelikula at ang hirap-hirap mag-convince ng tao ngayon to watch in the cinema. So it has to be compelling. So it has to be a genre that they're familiar, but at the same time, there's special flavor. And I think that's what Project 8 was able to create in this film. So, ang ganda ng pelikula. Ano yung roles nyo dito? I guess mas mature na yung roles. Hindi na ito yung dating... Yes, anak na namin si Loisa. Ngayon ako nagkaanak ng dalaga. Parang pwede ikasal. Yan. Ang sarap ninyo na makita ulit yung sarili namin sa big screen. Kasi kung gaano kalaki yung pangarap namin bumalik sa sinihan, nakita namin kagabi kasi it was our first time to watch the entire film na na-edit na ng tama na yung scoring. Ang laki ng sinihan, nandun kami. Pero alam ko ano yung pinaka yung reaction ng tao. Yes, yung reaction sa lahat ng mga talagang nakakatawa or nakakaiyak. But yung surprising doon, hindi tayo nagpapaiyak. Pero naiyak sila. Sabi nga nila parang daw silang naluloka kasi tumatawa sila na umiiyak. Ang ganda nun. That's the kind of reaction that we wanted them to have para maging sulit yung pagpanood nila ng pelikula. Wow. Sana marami pa tayong gustong itanong. But thank you so much. Yung kutsinilyo mo sana. Tatanong ko sana yung Gusto ko ako magsabi ng balita. Ano bang masasabi nyo sa mataas na presyo ng lalo na kay Chef, mataas na mga ingredients. Chef! Pwede bang... Paano ba yan? Tataas rin ba yung presyo mo? Ang masasabi ko lang, marami pang maiinit na balita sa mga balita. Parang kada balita. Wow, bagay. Pwede. Panurin natin. Kailan ba ito ipapalabas? sa Feb 12. Before Valentine's. Linggo ng pag-ibig. Let's make it linggo ng pag-ibig para sa isa't isa. Thank you so much. The one and only original OG rom-com couple. Bago natin. Pwede ba kaming mag-selfie lang? Oo, diba? Oh, ayan. Alright, okay, 1, 2, 3. 1, 2. Chuba chuchu. Chuba chuchu! Yay! Thank you. Salamat sa time. Thank you so much. Nakikigulo kami dito. Thank you, makakauwi na po kayo. Sila na pumalik. Nasa TV na ako. May mapanawagan ka ba, anak? Oo, mga anak ko. Mag-message back naman kayo. Bye-bye. Salamat. Thank you so much. I hope you enjoyed. Thank you. Uy, Marvin Agustin and of course, Jolina Magdangal. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita, kinikilig ka. Siyempre. Diba? Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Partner Jack, kumusta ang puso mo? Tumitibok pa naman, lalo na kanina nagkape ako, medyo nagpalpitate. Medyo nagpalpitate. Anong plano mo sa Valentine's Day? Yun nga Serve Vince? Wala. Oo. Hindi, ganito May kasi trabaho yan. tayo. Andito tayo, plus hindi ko talaga, ayokong lumalabas ng sobrang traffic at sobrang daming tao sa restaurant. Ayoko makipagsabayan dun mga sa siksikan. Kaya nga, tsaka, nasistress ako. Bakit ka sasabay kung pwede naman araw-araw ay Valentine's Yun ang Day? tamang Yun ang sagot. tamang sagot doon. At dahil dyan, okay ka na sa iyong So sana lahat kayo ay maging masaya sa Valentine's Day, yung mga single. pero hindi lahat naman ay taken eh. Alam mo partner, sa mga single dyan, huwag kayong mag-alala. Dahil sagot na kayo ng Philippine Animal Welfare Society or PAWS. Yes. Ano bang pakulo nila ngayon? Dahil taunan, meron silang pakulo na sinasabi nila yung first date kung saan ang inyong makaka-date ay yung mga cute na dogs and cats na nasa kanilang mga shelter.
At para nga sa ibang detalye, makakasama natin ang Executive Director ng POS na si Attorney Ana Cabrera. First of all, congratulations, Attorney, Thank na bagong you. upo Thank na you. Jack and Nino, of course. Yes, Nina and Jack, thank you. Oo. Welcome. Yes. Alam mo, Nina, every year, talagang kino-cover ko yan. First date na yan. Kasi ikaw kasi, well, mahilig ka talaga sa oo, I have dogs 5 and dogs. cats, Diba? diba? So talagang attached ako sa mga ganyan. So, Animal lover. lagi kong kino-cover. Yan, Miss Ana, anong pakulo natin yun? Itong first date, para maano natin. Oo, yung mga ibang tao, di ba, pag Valentine's, medyo minsan wala silang kadate or nag-iisip sila kung saan. Tapos naisip namin sa shelter, may mga animals din na hindi rin sila napipili, never napipili, o kaya hindi rin nabibisita ng mga tao. So sabi namin, ba't hindi natin gawin Valentine's date? So magsa-set up kami ng 4 na booths, iba-iba yung themes. Like last year, meron kaming New York City theme, may mga ganyan. Ngayon, I think meron kami Hello Kitty booth, may Western booth kami mangyayari. Tapos makikipag-date ka with the shelter animal of your choice. So, ito yung mga rescued from abuse. Kasi yung mga nasa POS, di ba yung mga rescued namin from cruelty or neglect. So, minsan ang tagal bago sila ma-adopt. So, sana yung mga tao, instead of pupunta sa pet shop or sa breeder, sana sa POS or mga animal shelter. So, ito yung magandang opportunity kasi by just paying 750 pesos, makaka-date mo na yung shelter cat or shelter dog, merong coffee, merong cookie, tapos pati yung dog, meron din siyang treat for Valentine's Day. So, maganda talaga tong dating idea. Kasi kung naranasan nyo ng ma-heartbroken, yung itong kadate nyo, pag nakadate nyo yung shelter animal, hindi nila i-break yung hearts nyo ever. Oh, unconditional love eh. sobrang So, saan sila magko-coffee dates? Oo, meron kasi yung multipurpose hall, tapos may 4 na booths, nakaupo lang sila sa floor, tapos yun yung mga themed booths, tapos mababa din yung mga table. So yung mga dogs and cats, pwede din silang kumain from the same table. Although wala naman masyadong kumakain, pag nakikita namin yung mga dating booths, mostly they want to interact, nilalaro nila yung mga animals. Tapos meron ding time for you to go outside to walk the dog, ganun. Yung mga cats lang yung sa loob. 30 minutes lang na date to, 30 minutes. Parang speed yung dating. speed dating. Speed dating, Yes, di ba? oo. Tsaka, attorney, di ba parang ang sistema dyan is parang may album na pipili ka doon sa mga selection of cats and dogs, di ba? Which is yung Parang bawat... yung sa anong tawag doon? Yung pipili ka ng date Yes. So, sa internet. Yung gano'n. pero yun nga, di ba may mga kwento yung bawat isa? Oo. Kaya nga maganda kasi it's really a matchmaking thing. Minsan yung mga tao sasabihin sa amin, bakit adoption from shelter? Maganda kasi minamatch talaga namin kayo. Minsan pag active yung tao sa sports or sa running, bibigyan namin kayo ng active na dog para kasama nyo sa pag-run, sa umaga. Pag mga couch potato naman, yung may mga aso kami, gusto lang, chill lang sila sa bahay, kasama nyo manood ng TV. So yung may ganun, may matchmaking din nangyayari. Kailan to gagawin? This Valentine's week. So starting on Monday, next week, tuloy-tuloy na to hanggang Saturday. Pero paano yung mechanics yan? Bali ngayon, mag-register sila, meron ng link, tapos magsa-sign up na sila, puno na yung Saturday na dates. But you can choose other dates. Ewan ko kung medyo down lang yata yung website kasi sa dami dinagsa talaga siya. Pero mamimili kayo nung makaka-date nyo. Pwedeng piliin nyo when you book or mas on the spot kasi meron kaming parang album and then you can choose your date. And saan ito gaganapin? Sa POS Animal Shelter, dun sa may Aurora Boulevard, Katipunan, Loyola Heights, Quezon City. Malapit lang kami sa Ateneo. So, sa mismong bandang Marikina side, yon. Personal attorney, tatanong ko yung pag-attorney mo ba is inspired dahil sa advocacy mo, dahil frustrations mo sa mga nakikita mong stories? Oo, definitely. Yeah. Kasi ever since bata ako, I've been rescuing cats. Kasi sa Sampaloc, Manila kami. So yung ako at sa aking kapatid ko, lagi kami namumulot or nagre-rescue ng mga kitten sa basura. Tapos nagagalit ako sa animal cruelty. So I joined POS right after I finished college. Kaya lang yung mga court cases parang hindi masyadong siniseryoso pag hindi ka attorney. So I enrolled and thankfully naman nakapasa.
Okay. So, mabuti na lang meron tayong talagang tutulong Oo. sa ating mga attorney talaga. May abogado ng Kasi mga may mga cats and kaso yan dogs. Abogado ng mga pets. Hopefully, yes. Okay, siguro bilang panghuli na lang, may mensahe ba ang POS sa lahat na nakikinig, nanonood ngayon sa inyong advokasya? Oo, ang mga animals, they are deserving of a second chance. Lalo na yung mga aspins or asong Pinoy natin. Kasi minsan second-class citizens lang sila sa bansa natin. Usually, mga Shih Tzu ang pinaprefer. So, let's speak up for them. Lalo na yung mga pinagmamalupitan, ang dami-dami sa Facebook. Let's just continue filing those cases, mag-witness affidavit kung may nakakita kayong cruelty. And then, please adopt rather than buy a pet. Yun. Can we adopt from POS? Oh, yes, So, yung mga, definitely. baka may ma-in-love doon. O, paano kung na-in-love na doon sa Oo, karamihan ng mga Naka-attach na siya. na-adopt is naka-date nila. Oh, Yun. Si Jack so it na can lang ang happen. hindi Na-in-love. na-in-love sa aming mga shelter animals. Nakailang coverage na siya sa aming ang dami mo na kasi. Lima May lima Outnumbered na siya. yung human sa house. Kaya, Ikaw, Ninya, punta ka. Oo Or- nga, with my kids, they would Yes, love that. please. Oo, maraming salamat. Thank you, attorney. thank you. Salamat po sa Thank you. pagbisita. Attorney Ana Cabrera ng POS. Thank you. Sa aming pagbabalik, Christine Reyes na bansagang queen of mixed emotions dahil daw sa kanyang malabong birthday post. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sugatan ng isang lalaki matapos sakmalin ng buhaya sa Tawi-Tawi. Noong nakarang taon, 6 ang naitalang insidente ng crocodile attacks sa bayan ng Panglima, Sugala. Nagbabalik si FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nagkagulo ang mga residente sa Barangay Buwan sa bayan ng Panglima, Sugala sa Tawi-Tawi noong Lunes nang mangyari ang pag-atake ng isang buhaya sa kanilang lugar. Sugatan ang 27 taong gulang na lalaki matapos sakmalin ng buhaya sa kaliwang braso at tagiliran. Nahulog pa sa dagat ang lalaki nang mangyari ang insidente. Nagkukwentuhan sila sa sala ng bahay nila nang biglang mula dagat, sinakmal talaga siya. Habang nag-uusap pati kasama niya. So nahulog siya sa dagat. May sala man yung bahay nila and then nasa giliran siya. Malapit lang talaga para sunggaban siya ng buhaya. Anya, nasa ligtas na kondisyon na ang biktima. Hindi na bago ang crocodile attacks sa bayan. Noong nakaraang taon, 6 ang naitalang insidente kung saan 2 sa mga nakagat ay namatay. Sinasabihan ko po talaga yung chairman ng BDRMC, yung punong barangay, na dapat magmatsyag sila na constant, hindi man na araw-araw nilang sasabihan, pero constantly dapat nilang i-remind na during high tide, during gabi, kung nangingisda sila, na dapat mag-ingat talaga ang mga residents. Noong nakaraang buwan, isang dambuhalang buhaya rin ang nahuli sa karatig na bayan ng Languyan. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Kumuha ng panibagong big man ang Los Angeles Lakers matapos silang i-trade sa Dallas Mavericks si Anthony Davis. Si Charlotte Hornets center Mark Williams ang kinuha ng Los Angeles Lakers para punan ang naiwang role. Ipapadala naman ng Lakers sa Hornets si Dalton Knecht at Cam Reddish at isa pang first-round draft pick ng 2030 draft. Ayon sa ilang sources, ang panibagong move ng Lakers ay kasunod ng meeting ng bagong Lakers guard na si Luka Doncic sa team executives. Nagpalitan din ng players ang Milwaukee Bucks at Washington Wizards. Mapupunta sa Bucks si Kyle Kuzma, kapalit ni Chris Middleton. Nagtapos kaninang umaga ang trade deadline ng NBA. Inulan ng samot-saring reaksyon ang online post ni Christine Reyes. Mixed emotions ang netizens sa pag-alala ni Christine kay Barbie Sue, sabay paalala na birthday din niya. May showbiz report si FMR Manila, DJ Kiko Kalikot. Mixed emotions malala. Gaya ng post ng aktres na si Christine Reyes, naglabo-labo rin ang reaksyon ng netizens. Ang burado ng post, ginawang pulutan online. At si Christine, mula sa pagiging artista,
biglang naging patron na ng deepest sympathy at birthday greetings. Ang ilang naguluhan, may suggestion sana, pero parang magulo rin. Ang isa namang ito, updated sa current events. Iba rin! Tuloy si Christine, binansagan ng Queen of Mixed Emotions. May mga nagtanggol din naman sa aktres. Anila, masyado lang daw talagang OA ang ibang tao. In a candid post, nagpahayag naman si Christine ng kanyang saloobin. Sabi niya, kailangan daw pala ay laging perfect. Bawal din daw palang magkamali dahil may pagmamalupit na kapalit. Dagdag pa ng aktres, napakarami raw talagang magagaling sa mundo. Malabo man para sa iba ang post na yan ni Christine, isang bagay naman ang malinaw. Christine Reyes remains a fan and also birthday niya! Happy birthday! Ala! FM Radio DJ Kiko Kalikot, umaarangkada sa pagbabalita. Magulo nga naman yan. Oo, ako rin. So mixed emotions din ako kasi on the other hand, namatay nga si Barbie na talaga naman na. Kasi it's the opposite, death and life. But belated happy birthday to Christine Reyes. Yes, happy birthday pa rin. Tama naman siya, walang Christine. perfect. Yeah. Unang akala ko nga fake, kumbaga hindi siya talaga siya, pero apparently siya pala talaga. Niya, hayaan na natin. Okay? Happy birthday pa rin. Happy birthday pa rin. At yan ang balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.